Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now in the 10th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Nasubukan nyo na bang mainsulto? Sa kabilang ng tayo na yung gumagawa ng mabuti, tayo pa yung ginawan ng kwento, ng masamang kwento. Nasubukan niya na bang mainsulto na kahit po tayo ay gumagawa ng mabuti, ay talaga bang na mayroon pa rin at mayroon pa ring mga taong hindi tayo magugustuhan, na tila ba kumukulo ang dugo nila sa atin maski na wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Mga kapatid, paano ba tayo tutugon sa pang-iinsulto ng mga taong inggit sa atin, pang-iinsulto ng mga taong insecure sa atin, pang-iinsulto ng mga taong hindi tayo matanggap, hindi matanggap yung ating ginagawa. Tingnan po natin kung paano si Jesus tumugon sa pang-iinsulto ng tao sa Kanya. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, unang insulto kay Jesus, sinabihan siyang nasisiraan ng ulo. At dito po, nang dahil kumalat ito, pumunta ang mga kapamilya ni Jesus para sunduin siya. Tila kahihiyan yung mga ginagawa ni Jesus. At masakit para kay Jesus dapat ito sapagkat imbis na tignan ng kanyang mga kamag-anak yung mga turo niya, yung kanyang mga ginagawa, pero mas pinakinggan nila kung ano ang ikinakalat na hindi maganda ng ibang tao. Masakit ito na mismong pamilya mo ang mang-iinsulto sa iyo, mismong pamilya mo ang hindi maniniwala sa iyo. Pangalawang pang-iinsulto kay Jesus, sinabi sa kanya, nakakapanlaya siya ng masamang espiritu, ng demonyo, gamit ang kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo. Pero paano ba tumugon si Jesus sa pan-iinsulto ng kanyang mga kaaway, ng mga insecure sa kanya? Si Jesus, ang una niyang ginawa, hindi po siya nagpa-apekto. Bakit po? Si Jesus hindi nakinig sa mga salitang binabato sa kanya sapagkat alam ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya si Jesus, kahit na ano yung paninirang ginagawa sa kanya, kahit na ano yung mga sinasabing hindi maganda sa kanya, Jesus did not allow these words to affect him, to affect what he is doing, but he continued to do his mission. He continued to perform what the Lord, his Father, entrusted to him. He continued to do good works despite of other people trying to destroy him. Kasi kilala ng Diyos ang kanyang sarili at pinanghahawakan niya yung katotohanan tungkol sa kanyang sarili, na kahit na ano pa yung paninirang ibato sa kanya, he will not get affected because he knows himself better. Ganon din po sana tayo. Nasa mundong ito, hindi natin maiiwasan yung mga insecure. Yung sa mundong ito, hindi natin maiiwasan yung mga taong maiinggit sa atin, mga taong hindi natin ma-please. But if we know ourselves and we know that we are doing good, then let us not allow ourselves to get affected by the insult of other people. Ang gawin natin, ipagpatuloy pa natin yung ginagawa nating mabuti. Let our good works testify on our behalf.
Yun ang ating dapat gawin. Na kahit na sinisiraan niyo yung insulto tayo, manatili pa rin tayong mabuti at gumawa pa rin ng mabuti. At magagawa lang natin ito if there is unity in ourselves. Meaning, alam natin yung sarili natin at yung pagkakilala natin sa sarili natin ay siya yung ipinapakita natin sa ating kapwa-tao. That we are transparent to our real self. Pangalawa, si Jesus, paano po siya tumugon? Imbis na po na i-focus niya ang kanyang sarili sa pan-iinsulto ng ibang tao, he focused himself to the blessings. Marami sa atin dito, siguro yung nagpapa-apekto at nakakalimutan natin na blessed pala tayo. Kaya pala maraming nang-iinsulto sa atin. Blessed pala tayo, kaya maraming naiinggit sa atin. Blessed pala tayo, kaya maraming insecure sa atin. And other people would like to bring us down. Ngunit kung nagpa-apekto tayo sa pan-iinsulto, papagsak din tayo. If we go down to their level, papagsak din tayo, bababa din tayo. But instead of focusing to the insults of other people, let us focus ourselves to what is better, to our blessings. Kaya sabi ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa ngayon, there is more on this temporal life. And so we must focus on what is not seen, because in this things that are not seen, greater blessings can be received. Kaya po sana mga kapatid, kapag iniinsulto tayo, mag-focus tayo hindi magagandang sinasabi nila, pero mag-focus tayo, tignan natin gaano ba tayo ka-bless. Ka-bless kung bakit tayo sinisira ng ibang tao, bakit tayo iniinsulto, bakit maraming insecure sa atin. Ganito po ang ipinakita ni Jesus. At kapag po malinaw sa atin na blessed tayo, then we will see each other as a family. That we will see other people as our family. We will see people around us, even those who are insulting us, na pwede pala silang maging pamilya ng Diyos kung lamang titignan natin ng isa't isa bilang blessing. Pag po na-insulto ka, huwag magpa-apekto, kasi mas kilala mong sarili mo, pagkos ipagpatuloy mong ipahayag kung sino ka sa iyong pananalita, sa iyong gawa. Let your good works testify on your behalf. Pangalawa, don't focus on their insults. Focus on your blessings. Upang sa ganon, mas makita mo na may mas marami ka pang may bibigay kaysa sa pan-iinsulto nila. Kung nagustuhan mo tong video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Salita Owa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.